Hindi. Hindi nila ako dapat maabutan. Humihingal si Magda. Dumudugo na ang kanyang mga paa. Nagtatatakbo siya sa isang masukal na kagubatan. May mga matutulis na mga sanga at ugat ang sumusugat sa kanyang mga paa at ibabang binti. Kanina pa siya nagtatatakbo. Noong una, ay sa hawa na daanan siya papuntang kagubatan nagtatatakbo. Ngunit noong makita niyang mabilis siyang maaabutan ng mga kalalakihan, ay sumuong na siya sa masukal na daan. Naririnig niya ang sigawan ng mga ito. Hinahanap pa rin siya ng mga ito. Nagkubli siya sa isang puno. Mayroon itong nakausling malalaking ugat at nagtago siya sa ilalim ng mga ito. Nagmasid. Bugto ang mga mata ng dalaga. Naghahalo ang pawis at mga luha sa maganda nitong mukha. Ang kanyang mahabang buhok ay basa dahil sa pawis. May punit din ang kanyang damit. Kinalma ni Magda ang kanyang sarili. Ang kaninang malakas na paghinga nito ay unti-unting bumagal hanggang sa makontrol na nga ng dalaga ang kanyang panginginig. Hindi lamang malayo sa kanyang pinagtataguan ay may naririnig pa rin siyang mga sigawan. Hinahanap pa rin siya ng kanyang mga dating kabayo. Mga dating kabayo, naisip niya. Oo, mga dating kabayo. Hindi na niyang gustong bumalik pa sa baryo na kinalakihan niya. Papaano niya gustong balikan ang karahasan at kalupitan ng mga tao dito? Nagbabanta na namang mangilid ang luha sa mga mata ng dalaga. Bigla-bigla ay may narinig siyang isang mahihinang sitsit. Lumingali nga ang dalaga. Mahigpit ang kapit niya sa malaking ugat na nagtatago sa kanya. Narinig niya ulit ang sitsit. Isiniksik pa ng dalaga ang kanyang katawan sa gilid ng ugat. Pinipilit niyang ikubli ang kanyang maliit na katawan dito. Narinig niyang papalapit na ang mga sigawan. Nagsimula na namang manginig ang kanyang buong katawan. Sumubsob siya sa lupa palukod at tinakpan ng mga nagsusugat din itong mga kamay ang kanyang ulo. Narinig niya ulit ang mahinang sitsit. Maya-maya ay may narinig siyang isang marahang boses. Nanggagaling ito sa mga puno na malapit lamang sa kanya. Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Boses ito ng isang lalaki. Marahan. Sa hindi malamang dahilan, ay napanatag nito si Magda. Itinaas ni Magda ang ulo mula sa pagkakayuko sa lupa. Lumingali nga siya. Bigla siyang nakarinig ng isang mahinang kaluskos at napatingin siya sa gawing iyon. Nakita niya ang isang lalaki na nakakubli din sa isang ugat ng puno. Nakatingin ito sa kanya. Ang hintutuloy nito ay nasa labi na nagsasabing huwag maingay si Magda.
Maya-maya ay ikinumpas ng lalaki ang kamay nito. Ibig nitong marahang pumunta sa kanya si Magda. Nagpalinga-linga rin ang ulo ng lalaki. Nakikiramdam. Unti-unti ay lumabas si Magda mula sa kanyang pinagtataguan. Pagapang siyang pumunta sa kung saan nandoon ang lalaki. Napatigil at napasubasog siya sa lupa noong may narinig siyang sigaw na malapit lang sa kanyang kinaroroonan. Pinuntahan siya ng lalaki. Pagapang din ito. Tinapik nito ang kanyang braso. Sundan mo lang ako. Alam ko ang daan dito. Sabi nito at nauna nang gumapang papunta sa kakahuyan. Nang mga ilang sandali pa, ay tumayo na sila mula sa pagkakagapang. Lumalayo na sila sa mga grupong kalalakihan na naghahanap kay Magda. Mabilis pa rin na nasa unahan ni Magda ang lalaki. Lakad-takbo ito kung saan ay tahimik lang na nakasunod dito si Magda. Halatang alam ng lalaki ang lugar na iyon. Alam nito kung saan liliko at dadaan. Napansin ni Magda na dumadaan sila sa hawanan na mayroon ng daanan. Masukal at malawak ang kagubatan iyon. Alam ni Magda na halos wala ng mga tao ang nakakapunta sa lugar na kung saan sila ngayon. Halos hindi sikatan ng araw ang tinadaanan nila dahil sa malalaking kakahuyan. Maya-maya ay may nakita si Magda na manipis na tulay na gawa lamang sa kahoy. Nagdudugtong ito sa kabilang ibayo. Kailangan nating tawirin ang tulay na ito, sabi ng lalaki. Sa unang pagkakataon ay tumingin ito ng buo kay Magda. Pawisan din ang lalaki, ngunit maamo ang mukha nito. Hindi ko kaya. Natatakot ako. Saad ni Magda. Nakita niyang napakalalim ng bangin sa pagitan ng kabilang ibayo. Malalaking bato din ang nasa dulo ng bangin. Alam niyang hindi na siya mabubuhay kung mahulog siya dito. Huwag kang mag-alala, sambit ng binata. Nagpatiunan na ito sa pagtawid. Maya-maya ay nakatawid na nga ang binata sa kabilang ibayo. Bumalang ito kay Magda. Tumawid ka lang. Tumingin ka lang ng diretso sa akin. Sabi nito habang nakatayo sa kabilang ibayo. Hindi ko kaya. Saad ni Magda. Tiningnan ulit niya ang tatlong hilerang makitid na kahoy na nagsisilbing tulay. Wala man lang itong hawakan. Ngumiti ang binata mula sa kabilang ibayo. Ngumiti ito na makahulugan. Mahigit isang buwan na si Magda na nakatira sa kubo ni Miguel. Isang binata na ulila na rin sa kanyang mga magulang. Mag-isang nakatira si Miguel sa isang kubo sa kanilang maliit na pamayanan. May mga kabahayan din doon, ngunit malawak ang pagitan nito sa isa't isa. Pangangaso ang ikinabubuhay ng mga tao doon. Mayroon din silang taniman ng gulay at iba't ibang mga prutas. Ang mga taong namumuhay doon ay wala halos kaugnayan sa mga nayon sa ibaba ng bundok. Tago at walang nakakaalam din sa lugar nila. Tahimik ang buhay sa taas ng bundok.
Halos walang pagkakaiba ang bawat araw na lumilipas. Bawat umaga, paggising ni Magda, ay gumagawa ito ng kape. Ang kape nila ay hango sa butil ng bigas na kanya lamang sinusunog sa kawali at pagkatapos nilalagyan ng tubig at sinasala. Pagkatapos ay nagtatrabaho siya sa kanilang taniman. Kung minsan naman ay naghahabi siya ng mga telang gagawing damit. Pagkahapon ay nagpapahinga siya. Naglalakad-lakad siya sa malawak na kakahuyan. Minsan naman ay nangunguha siya ng mga kamoteng kahoy para kainin sa kinagabihan. Si Miguel naman ay araw-araw umaalis ng kubo para mangaso. Minsan, uuwi itong may maliliit na manok na huli. Minsan naman ay baboy ramo. Isang araw ay hindi umalis ng bahay si Miguel. Habang nagkakape si Magda sa labas ng kanilang bakuran, ay naramdaman na lamang niya na nasa tabi na rin niya si Miguel. May kape din ito na umupo sa bangko katabi niya. Hindi ka halis ngayon? Gulat na tanong ni Magda. Hindi, Magda. May kailangan akong sabihin sa iyo. Marahan itong sabi. Humigop ito ng kape at tiningnan siya. Ano iyon, Miguel? Bababa ako sa nayon sa makalawa. Gusto kong itanong sa iyo kung mayroon kang kailangan. Kumislap ang mga mata ni Magda. Matagal na rin gusto niyang bumalik ulit sa kanyang dating baryo. Sa mga araw na nagdaan, ay ninais niyang bumalik ulit doon. Tiningnan siya ng mataimtim ni Miguel. May pag-alala sa mga mata nito. Sasama ako sa iyo, Miguel. Pwedeng ako na lang ang kumuha ng mga kailangan mo, Magda. Suwestyon ito. Tumingin si Magda dito. Matalim ang mga mata ng dalaga. Bumuntong hininga si Miguel. Maya-maya ay nagkwento na si Magda. Hindi ko sila patatawarin. Mahigpit itong hinawakan at tinuna ng pansin ang tasa na naglalaman ng kanyang kape. Wala silang awa. Kagagaling ko lang sa pangunguha ng halamang gamot noong hapon na iyon. Hindi ko maintindihan ang aking ina. Uligaga siya sa hapong iyon. Ina, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit uligaga ka? Tanong ko noong makapasok na ako sa tarangkahan. Mabilis na tumungo sa akin ang aking ina. Marahas itong hinablot ang halamang ugat na nasa akin pang mga kamay. Bakit ang tagal mo? Sinabi ko na sa iyong kailangan ko ang mga halamang ugat na ito. Sanay na ako sa aking ina. Kadalasan ay magaspang ang ugali nito sa akin. Nagsimula lamang ito simula nang iwanan kami ng aking ama. Nagkaroon na ito ng sariling pamilya sa kabilang nayon. 3 taon na simula nang iwan kami ng aking ama. Noong una ay masyado ko itong ikinalungkot. Pagkalipas ng mga buwan at taon, ang lungkot na iyon ay napalitan ng pait ng pagkamuhi. Noong una ay ang bagong asawa lang ng aking ama at ang maliit nitong anak ang aming sinasaktan, ang aming kinukulam. Noong nagsimula na ang aking kamuhian sa aking ama, ay pumayag na rin ako na pati siya ay pasakitan din namin. Oo, mangkukulam ang aking ina at kadalasan
ay kasama ako sa kanyang pangkukulam. Alam ito ng aming baryo. Kapag lumalabas nga kami ni ina, ay pinag-iilagan kami ng mga tao. Nakikita ko ang takot sa kanilang mga mata habang nakatingin sa amin. Ngunit wala silang magawa. Bakit nga naman? Karamihan sa kanila ay nakapunta na sa aming kubo sa paanan ng bundok. Mayroong gustong ipakulam ang nakaaway sa bukid, ang karibal ng kanilang pag-ibig, o parusahan kung sino man ang nakapinsala sa kanila. May iba pa ngang nirekomenda pa kami sa mga kamag-anak sa kabilang mga nayon. Pumupunta pa sila sa amin para magpakulam. Ang aking ina ay isang malakas na mangkukulam dahil sa lahi nitong aswang. Mayroong malakas na pandama at pang-amoy ang aking ina. Takot makipaglaban ang karamihang mga arbolaryo sa kanya. Alam ng mga ito na malupit ang aking ina sa ipinapatong nitong parusa sa oras na magapi niya ang albularyong lumalaban sa kanya. Ngunit ang aking ina ay tumatanda na. Alam ko na nanghihina na ito. Sa pagkikipaglaban ay hibla lang ang pagitan ng kanyang pagkatalo. Nakakalabas sa pagkakagapos ng arbolaryo ang aking ina kung ito ay natatalo dahil sa lakas ng aswang na nasa kaluluwa nito. Ngunit madalas na lang ang ginagawang pakikipaglaban ng aking ina sa kasalukuyan. Kaya tinuturuan niya ako sa kanyang pangkukulam. Ako na ang gumagawa ng mga orasyon. Ako na rin ang naghahalo ng iba't ibang klase ng mga kayuma na aming ibinibigay sa mga lumalapit sa amin. Ngayong hapon nga na ito, ay aligaga ang aking ina. Kagabi nga, ay may nakalaban itong isang malakas na arbolaryo. Muntik na nitong madakip at makulong ang aking ina. Ngunit, nakatakas ulit ito. Ngunit hibla-hibla ang sugat na lumatay sa buong katawan ng aking ina. Sugatan itong nakahandusay noong pumasok ako sa kwartong dasalan. Ina, anong nangyari sa iyo? Malakas siya. Ang arbolaryong nakalaban ko. Tulungan mo ako. Itinayo ko ang aking ina at inakay sa katre na nasa labas lang ng kwartong dasalan. Tulungan mo akong gamutin ang aking mga sugat. Kinuha ko ang langis na palaging pinapahid ng aking ina kada ito ay matalo sa pakikipaglaban. Puno na ng latay ang balat ng aking ina. Mga naghilom na mga sugat, ngunit ang bakas na naiwan ng mga sugat na ito ay nakatatak na. Tahimik na ipinahid ko ang langis sa mga bagong sugat ng aking ina. Pinagmasdan ko siya. Matanda na ang aking ina. Marami ng kulubot ang noo at leeg. Nakapikit at nakakunot ang noo ng aking ina habang pinapahiran ko siya ng langis sa kanyang mga sugat sa braso, sa binti, sa buong katawan. Naawa ako sa aking ina. Matanda na ito at napakahina niya noong mga sandaling iyon. Noong sandaling iyon ay nagsiklab ang galit ko sa aking ama. Kung bakit ba niya kami iniwan. Simula nang umalis ang aking ama, ay dumoble na ang mga tinatanggap ng aking ina sa pagkukulang. Doon lamang kami kumukuha ng ikinabubuhay. Pagkatapos ng araw na iyon, ay nagpursigi ako na maging mahusay na pangkukulam. Palagi kong pinag-aaralan ang kulay itim na libreta ng aking ina kung saan naglalaman iyon
ng iba't ibang buhay na mga salita. Ako na rin ang tumatanggap sa mga taong pumupunta sa amin. Ako na ang kumakausap sa kanila at gumagawa ng mga simpleng gayuma na kailangan nila. Ramdam ko ang pagbabago sa aking sarili. Tila nawawala na ang aking kaligayahan dito sa mundo. Wala na akong maramdaman sa mga tao o bagay sa aking paligid. Ang ninanais ko na lamang ay maging isang malakas na mangkukulam na kayang gapihin lahat ng magtangkang lumaban sa akin. Isang araw, may narinig akong malalakas na katok sa aming pintuan. "Sino yan?" tanong ko. Narinig ni ina ang katok. Sinabi niyang tingnan ko kung sino ang nasa labas. Tumayo ako at humakbang papunta sa pintuan. Nakita kong may mga kalalakihan sa labas ng aming tarangkahan. "Bakit? Anong kailangan ninyo?" Isang lalaki, ang mukhang pinuno ng grupo, ang humakbang. Inalis nito ang kanyang sombrero bilang paggalang. "Gusto po namin na imbitahan kayo ng inyong ina sa ating barangay." Saad dito. Kumurot ang aking noo. Maya-maya ay narinig kong nasa likod ko na ang aking ina. "Mayroon po kasing nagreklamo sa inyo. Kinulam niyo daw ang kanyang anak na babae." Narinig kong tumawa ang aking ina. Kahit ako ay hindi makapaniwala sa aking narinig. "Nababaliw ba ang taong ito?" tanong ko. "Bago ka dito ano? At sino ka ba?" Marahas na tanong ng aking ina. "Ako po ay nahalal na bagong kapitan sa lugar na ito." "Opo, bago lang po ako sa lugar na ito. Wala pa pong 1 taon." "Kung gayon ay hindi mo alam kung ano ang iyong ginagawa." Sabat ng aking ina. "Alam ko po. Mas mabuting magkaroon ng usapan sa barangay para maiwasan natin kung anumang mga umalis ka na. Hindi ganyan ang ginagawa namin dito." Hindi na tinapos ng aking ina ang sasabihin pa ng hangal na kapitan. Tumalikod na ang aking ina. Tiimbagang ang kapitan na tiningnan lamang itong papalayo sa kanya. Tumingin ito sa akin. "Kung ayaw ng inyong ina, ay pwedeng ikaw na lang ang dumalo at makipag-usap sa pamilya." Gumuhit ang nakakainsultong ngiti sa aking bibig. Nahihibang nga ang bagong kapitan na ito. Humakbang akong patalikod at marahang isinara ang pintong nakatitig lang sa mukha ng bagong kapitan. Nasa loob ako ng aming kubo kasama ng aking ina noong makarinig kami ng malalakas sa sigawan. Natanaw namin 10 o mahigit pang kalalakihan na may hawak na itak. Patubo sila sa aming kubo. "Magmadali ka," sambit ng aking ina. "Bakit, ina? Bakit nila tayo sinusulong?" "Dahil iyan sa mag-inang namatay dahil sa aking pagkukulang noong 1 buwan. Saad ng aking ina. Naalala ko ang tinutukoy ng ina. Noong 1 buwan ay may lumapit sa amin na pamilya at pinakiusapan ng aking ina na bawiin ito ang ginawa nitong kulam. Ngunit hindi ito ginawa ng aking ina. May malaking kapalit ang pagbawi sa isang kulam. Hindi nagpabawi ng kulam ang aking ina dahil ayaw dito sa parusang kapalit. Nabalitaan nga namin na namatay ang mag-ina. Pumunta pa ang ama nito at galit na binato ang aming pintuan. Ngunit, hindi na namin ito pinansin. Ngayon nga ay sinusulong na kami ng mga tao.
Magmadali ka. Ito ang libreta at mga buhay na bato. Dalhin mo ito at umalis na tayo dito. Sabat ng aking ina. Doon kami dumaan sa likod ng aming kubo. Nakakalayo na kami nung biglang may nakakita sa amin at sumigaw ito. Nagpuntahan ng iba pang mga kalalakihan sa amin. Dali, dali, magmadali ka. Sabat ng aking ina. Ngunit nangihina ito dahil sariwa pa ang sugat na natamo nito kumakailan lang. Nang biglang may bumato sa amin. Tinamaan ng aking ina. Napasubasub ito sa lupa. Duguan ang likod ng ulo nito. Ina! Umalis ka na, Magda. Magmadali ka. Hindi, ina. Hindi kita iiwan, ina. Umalis ka na. Umalis ka na. Hinawakan ni ina ang aking braso at matalim na tumitig sa akin. Umalis ka na, Magda. Umalis ka na. Lumayo ka. Ipaghiganti mo ang aking kamatayan. Nagkatitigan kami mag-ina. Lumalapit na ang mga kalalakihan. May bato na namang tumama sa aking ina at napangiwi ito. Itinulak na ako ng aking ina. Umalis ka na. Anak, umalis ka na. Umalis ka na. Sambit nito. Umalis na nga ako. Nagtatatakbo ako papunta sa kagubatan na nasa likod lamang ng aming bakuran. Sa aking pagtakbo ay naririnig ko ang hinagpis at tili ng aking ina. Ang sigawan ng mga kalalakihan. Hindi ako tumigil sa pagtakbo. Hindi ako lumigon. Ang alam ko lang, ipaghihiganti ko ang aking ina. Magbabayad sila. Magbabayad sila. Katahimikan. Nakaupo pa rin sila ni Miguel sa bangkong iyon. Maya-maya ay pinutol ni Miguel ang katahimikan. Gusto mong ipaghiganti ang iyong ina. Marahan itong sabi. Tumingin si Magda kay Miguel. Naiinis siya dito. Oo, Miguel. Papatayin ko isa-isa ang mga kalalakihang pumatay sa aking ina. Tumawa ng pahak ang binata. Ano, Magda? Kukulamin mo. Nananabi ka na ba ulit na bumalik sa pangkukulam? Malungkot ang mga mata ng binata. Matamang nitong tiningnan si Magda. Pwede kang magbagong buhay, Magda. Alam mo yan. Marahan itong sambit. Hindi ako mabuting tao, Miguel. At tanggap ko iyon. Hindi ako katulad mo. Napatawa ulit ng payak ang binata. Isa kang aswang, ngunit hindi ka kumakain ng tao. Natatawa ako sa iyo minsan. Bakit, Miguel? Hindi ba hinahanap-hanap ng katawan mo ang karne at dugo ng tao? Ngumisi si Magda sa binata. Unang gabi pa lang ay nalaman na ni Magda ang lihim ng binata. Nakita niya itong nag-anyang malaking aso at umalis sa kanilang kubo. Ang sabi ni Miguel ay iyon daw ay dahil may bagong tao na hindi aswang ang nasa paligid niya at hindi niya mapigilang gustong pumatay. Kaya umalis siya sa kanilang kubo.
Matagal ng kontrol ni Miguel ang kanyang katauhan. Ang hindi lang niya makontrol ay ang pagkaan ng aswang sa kabilugan ng buwan. Kahit hindi niya gustuhin, ay mag-iiba ang kanyang anyo mula sa pagiging tao kung nasisikatan siya ng sinag ng bilog ng buwan. Kaya ginusto niyang tumira dito sa loob ng kagubatan. Dahil dito ay malaya siya at marami ding hayop na pwede siyang makain. Ngunit Magda, isa kang tao. Walang sumpa ang iyong pagkatao. Makakaya mong magbago at lumihis sa daan ng kadiliman. Walang sumpa? Saad ng dalaga. Hindi nga ako nagaan yung aswang, Miguel. Ngunit madilim na rin ang aking kapalaran. Inilabas nito ang libreta na ihinabilin sa kanya ng kanyang ina. Itong libretang ito, Miguel, naglalaman ito ng mga buhay na salita na makakasadlak sa isang taong gugustuhin ko sa paghihirap, sakit o kamatayan. At gusto ko ito, Miguel. Magpapalakas ako. Gusto kong durugin ang lahat ng mga taong nagpahirap sa aking ina. Mayroon ka pang ama, Magda. Marahas na napalingon si Magda kay Miguel. Ang aking amang walang kwenta? Ang aking amang nang iwan sa akin at sa aking ina? Iyon ba ang tinutukoy mo, Miguel? Maintindihan mo sana siya. Baka hindi na niya nakayanan ang ginagawa ng iyong ina. Ngumisi si Magda. Oo, totoo iyon. Sa isip niya. Ginayuma lang ng kanyang ina ang kanyang ama. Ang gayuma na iyon na sa pagdalang ng panahon ay nawala ng bisa. Hanggang sa magising na lamang ang kanyang ama na hilakbot sa mga natuklasan. Hindi nito alam na ang asawa at anak niya ay mga mangkukulam pala. Sinubukan ng kanyang ina na ibalik ulit sa kanyang kapangyarihan ang kanyang ama. Ngunit wala na ito. Bigla na lang umalis ang kanyang ama sa kanilang kubo nang walang paalam. Napatawa si Magda. Ngumisi ang dalaga sa kanyang mga alaala. Oo, binalik-balikan nila ng kanyang ina ang nayon kung saan nandoon ang kanyang ama at ang bago nitong pamilya. Napangisi siya noong maalala niya ang mga panahon na kinukulam nilang mag-ina ang babae at ang anak nito. Ngunit may malakas na kumukontra sa kulam ng kanyang ina. Pinoprotektahan nito ang pamilya ng kanyang ama. Ang kanyang ama. Nabalitaan ba nito ang nangyari sa kanilang mag-ina? Hinahanap kaya siya ng kanyang butihing ama? Nasusuklam na naman ang puso ni Magda sa kaisipang iyon. Hindi na nga siya napigilan ni Miguel sa pagsama papunta sa baba ng kabundukan. Tahimik siya na naglalakad sa loob ng kagubatan sa likod ni Miguel. Noong dumating na sila sa makiti na tulay na gawa sa kahoy, ay nilakasan ni Magda ang kanyang sarili. Walang pag-iisip niyang tinawid ang kahoy na tulay na para bang wala lang ito sa kanya. Nakalimutan niya noon, isa pala siyang matapang na babae na hindi natatakot sa kamatayan. Kung mapadaos-dos man ang kanyang mga paa sa pagtawid at magbigay sa kanya ng kamatayan, ay tatanggapin niya ito. Walang halaga sa kanya ang kanyang buhay. Ang nais lamang niya ay maipaghiganti ang kanyang ina. Ano pala ang kailangan mo sa nayong iyon, Miguel? Tanong niya sa binata noong malapit na sila sa kabihasnan.
May mga kamag-anak ko doon at minsan kada buwan ay bumibisita ako sa kanila. Tugon naman ng lalaki. Ano? May mga kamag-anak ka doon? Sino sila? Bakit hindi ka nalang tumira sa kanila ngayong nakokontrol mo naman ang sarili mo, maliban sa ilang gabi bawat buwan? Tanong ng dalaga. Napangiti ang binata. Gusto ko ang kagubatan. Iyon ang tahanan ko. At saka, mas mabuti nang malayo ako sa normal na mga tao. Napatawa si Magda. Mas normal ka pa kesa sa mga taong nakilala ko. Mga taong ang akala mo ay mabubuti. Ngunit maitim pala ang mga budhing pilit na ikinukubli. Naisip ni Magda ang napakaraming relihiyosong tao na kumatok sa kanilang pintuan para ipakulam ang kanilang mga kaaway. Hindi mo ba gustong malaman ang aking plano, Miguel? Nangaakit na tanong ni Magda sa binata. Hindi na, Magda. Ikaw ang may-ari ng iyong mga desisyon. Ngunit umaasa pa rin ako na magbabago pa ang tinatahak mong kapalaran. Napatawa ang dalaga. Magbabago? Ayokong magbago, Miguel. Wala na akong pag-asa. At walang halaga iyon sa akin. Nag-iisa na lang ako. Mataas na ang sikat ng araw nang makarating sila sa baba ng bundok. Nagpaalam na si Miguel na pupunta siya sa kubo ng kanyang kamag-anak. Magkita na lang daw sila dito bago magdilim. Unang pinuntahan ni Magda ang dati nilang bahay. Kumirot ang kanyang dibdib nang makitang sunog ito. At dahil sa walang semento o bato, ang ipinatayo nilang bahay ay walang naiwan dito. Maya-maya ay may narinig siyang boses sa kanyang likod. Lumingon siya at nakita niya ang kapitan ng baryong iyon. Nakasombrero ito. Lumapit ito sa kanya at inalis nito ang kanyang sombrero. Ikaw? Nag-aalalang sambit ni Magda. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay kita, Magda. Sagot nito. Alam kong hindi mo matitiis na hindi balikan ang dati mong tahanan. Nakaramdam ng takot si Magda. Anong gagawin mo? Papatayin mo ba ako? Dahan-dahang umatras si Magda at nagpalinga-linga. Itinaas ng kapitan ang kanyang kamay at marahang nagsabi, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Wala rin ditong tao na magtatangkang saktan ka. Marahan itong salita. Napatawa ang dalaga. Hindi mo ako sasaktan? Hindi ba ikaw ang pasimuno ng grupong iyon na pumaslang sa aking ina? Nagsusumbat na wika ni Magda. Umiling ang kapitan. Hindi, Magda. Sinubukan kong pigilan ang mga taong iyon, ngunit marami na talaga ang napinsala ng iyong ina. Bakit kami sisisihin ng mga tao? Ginagawa lang naman namin kung ano ang inuutos nila sa amin. Bakit hindi nila puntahan ang mga taong may galit sa kanila? Tama ka, Magda. Malaki ang kasalanan ng mga taong nagpapakulam. Bakit ka nandito? At ano ang iyong gusto? Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong kapalaran. Napatawa ng malakas si Magda. Bakit ba ang dalawang tao na nakilala niya simula nang mawala ang kanyang ina ay gustong iligtas ang kanyang kaluluwa? Nagpapatawa ka? At bakit mo naman gagawin iyon?
dahil ako ay pinakiusapan ng iyong ama. Ang iyong ama ay ang aking kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Magda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ano? Anong sinasabi mo? Ang aking ama? Oo. Matagal nang nangungulila ang iyong ama sa iyo. Wala kang kasalanan kung bakit ikaw ay naging isang anak ng mangkukulam. Tumawa si Magda ng malakas. Hindi ba nito alam na hindi lamang siya isang anak ng mangkukulam? Isa rin siyang mangkukulam? Hindi ka pa isang ganap na mangkukulam. Narinig niyang wika ng lalaking nagpakilala bilang kanyang tiyo. Napatingin dito si Magda. Umiling-iling lang ang kanyang tiyo. Oo, Magda. Hindi ka pa isang ganap na mangkukulam. Marunong kang gumawa ng mga gayuma, totoo. Ngunit, iyon ay mga kadalasang gayuma na kaya rin gawin ng isang normal na tao. Ang mga orasyon na nalalaman mo ay hindi pa sapat para mabaon ang buong katauhan mo sa kadiliman. Mahaba nitong pahayag. Isa akong albularyo at ako ang pumaprotekta sa pamilya ng iyong ama. Matagal na namin gustong kuhanin ka. Nagsisinungaling ka ba? Walang kwenta ang aking ama. Basta na lang niya kaming iniwan. Pinabayaan. Matindi ang kirot na naramdaman ni Magda sa mga alalahaning iyon. Malapit siya sa kanyang ama noong nakatira pa ito sa kanilang bahay. Palagi siya nitong sinasamahan sa paglalaro sa gubat noong bata pa siya. Palagi rin itong nagkikwento sa kanya bago siya matulog. Mapait ang mga alaalang iyon kay Magda. Mahal ka ng iyong ama, Magda. Matagal na itong wala sa kapangyarihan ng iyong ina. Ngunit namuhay pa rin siya sa inyo ng napakaraming mga taon dahil sa iyo. Ngunit iniwan niya kami at nagkaroon siya ng bagong pamilya. Oo, hindi na niya makaya ang ginagawang kasamaan ng iyong ina. Ninais niya ng bagong buhay at bagong pamilya na kapalit ng pamilyang iniwan niya. Anak. Narinig ni Magda ang isang boses sa kanyang likod. Hindi siya makapaniwala. Lumingon siya dito. Ito ang kanyang ama. Malaki na ang itinanda nito dahil sa maraming linya sa kanyang mukha. Ngunit makikita ang kasabikan sa mukha ng kanyang ama. Hindi makagalaw si Magda. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Patawarin mo ako, Magda, anak. Patawarin mo ako. Mali ang desisyon kong iwanan ka. Umiiyak ang kanyang ama. Tumutulo na rin ang mga luha sa mata ni Magda. Ang kanyang ama, hindi siya makapaniwala. Hindi kita dapat iniwan, anak. Araw-araw ka iyong pinagsisihan. Naging duwag din ako, kaya hindi na kita binalikan. Tugtong pa nito. Nangingilid ang mga luha nito sa matanda nitong mukha. Hindi mo dapat itapon ang iyong buhay sa paghiganti, Magda. Pwede ka pang magkaroon ng normal na buhay. Nandito kami para akayin ka sa tamang landas. Marahang wika ng kapitan. Lumapit ito sa kanya at ngumiti. Naguguluhan si Magda. Ang kaninang napupuot niyang puso ay tila natutunaw. Nandiyan ang kanyang ama sa harapan niya. Sinasabing mahal siya nito.
ang kanyang tiyo na nagsasabing pwede siyang magkaroon ng isang normal na pamumuhay. Lumapit ang kanyang ama kay Magda at mahigpit itong niyakap ang kanyang anak. Naramdaman ni Magda na natunaw lahat ng pait sa kanyang puso. Yumakap din ito at umiyak sa bisig ng kanyang ama. Pagkatapos nilang mag-iyakan, ay kinuha na ng kanyang ama ang kamay ni Magda at inakay siya nitong palayo. Lumingon si Magda sa natupok nilang dating bahay. Ngumiti ito at ibiniling ang mga mata sa kanyang ama na umaakay sa kanya. Tatanggapin niya ang kanyang bagong buhay. Patawad, ina. Tinapunan niya ng huling lingon ang lugar kung saan nandoon ang kanilang dating kubo. Kasama ng aking ama, handa na ako sa isang panibagong buhay. Baka simula ngayon, ngingiti na sa akin ang isang mabuting kapalaran.